And so, parang hapon mga kalingap. At ganap kami ng ano. Kuya, kumusta yung tatlong Maria na mahiyain? Medyo. Wala naman tayong dapat na pag-usapan dun dahil talagang yun, sanay na yun na nakaganito. Kasi kuya, yung lupa kasi baga na pinuntahan natin is umayaw na. Oo. So, yung pinuntahan baga natin nung una, Oo. nag-chat sa akin yung may-ari, umayaw na. Oo. Kaya, ang ano natin, baka maghanap ulit tayo ng lupa na... Ay, meron akong alam ngayong panibago, kaya lang nandun sa barangay din. Sa barangay Pabrika. Kuwan yun, lupa yun ang tiyuin ko. Tiyain ko. Na, bali, 4 na kuwan yun. 4 na lote yun. Halos malapit sa school. Pero sa barangay. Ayun. Medyo mura naman din ang presyo lang nung pinuntahan natin ang presyo. Ako na yun, 120 square meter din ang kuan presyo. Halos ang presyo nun, parang halos ganun din. Kung tumaas man, kakaunti lang. Halimbawa, di ba 80 yung dati? O baka ngayon, mga 90 yun. Mga 90k yun ang presyo nun. Ewan ko, baka... Depende sa usapan kung mapabawasan pa natin. Yung pa na yun. Yung presyong yun. Kasi ano na baga? Yung kausap kasi natin ay umayaw. Oo. Ewan ko kung bakit. Dito rin alam kung anong dahilan nila. Pero sakali man na meron tayong makuha, meron naman talagang ganun lang ang presyo. Wala na bang medyo mura pa doon? Wala na. Yun na talaga ang nakikita kong pinakamura talaga dito. Halos. Dito, meron doon sa barkada ko. Yung sa may kinadana. Kaya lang, ang problema nga, ang papel niyan eh. Walang mga kasiguraduhan ang papel niyan. Yan, mura talaga. Siguro, abutin lang yan mga almost 50k lang yan eh. Kaya lang, wala pa. Kaya lang, maaaring pagdating ng araw, paalisin din sila. Maghabol sa tambol mayor, yung ganun. Kung hindi naman, kung mabait-bait yung may-ari, sabihin na bayaran na lang uli. Yung ganun, siguro, ganyan. Mahirap yun. Mahirap, yun bang tinatawag na walang kasiguraduhan? Wala man kaming hawak ng papel. Kasi nagparababayad sila dyan, walang hawak na papel na resibo, yung ganun, basta halimbawa nagbigay sila ng sabihin nating 800 or 100, yun lang, ilalagay lang sa notebook. Halimbawa pangalan lang 100 pesos. Wala naman nakalagay dun kahit kaunting kapirasong papel na ang nakalagay ay payment for lot number ganito na yung mga ganyan ba na 1,000 pesos payment for lot number 76. Yung mga ganun, wala man lang ng ganun. Basta halimbawa pangalan mo ay Redsen ganun. Nakalagay sa notebook Redsen 1,000. Yun lang, wala naman deklara doon kung saan yung binabayaran na yun. Ganun lang. Tama. Kaya walang kasiguraduhan. Samantalang kahit pa sabihin salitang Bicol na ang nakalagay ay nagtao inining 1,000 para duman sa lutin na itong nasa between lot, halimbawa between lot 70 and lot 68, binayad ito dito sa lot 79, yung ganun na may nakadeklarang kung saang luti nakalagay. Dapat ganun para kahit pa paano may habol na kung hindi naman nila makuha yun, kung ang naibayad nila halimbawa inaabot ng mga 40,000, mababawi nila yun dahil yung lupa hindi ayaw sa kanilang ibigay. May pinirmahan na nagbibigay sila ng ganung halaga, dapat ganun. Pero pag ganun, pangalan mo lang, pagkatapos halaga ng pera, wala namang nakadeklara kung saan nilagay. Di naman sinabing
utang, hindi naman sinabing bayad, hindi sinabing Bigay. basta't ang nakalagay. Halimbawa, 1,000 pesos pangalan mo. Yun lang. Hindi alam kung yun ang 1,000 ay ipinataya mo sa waiting. Di ba? Ganun lang kasi yun eh. Halimbawa sabihin, ba't may nakalagay dyan 1,000? Eh, ipinataya yan sa akin sa waiting. Sabi, itaya ko daw sa waiting. Yun namang isa. Nagbigay din sa akin. Itaya ko naman daw ito sa STL. Yung mga ganun na diskarte. Walang kasiguraduhan. Walang kasiguraduhan. Yun lang. Kaya Hindi pwede yun. hindi. Para sa akin, hindi. Iwan ko na lang kung... Hindi man talaga tayo papayag sa ganyan. Oo, mahirap. Mahirap ang ganong klaseng diskarte. Kaya guys, wala pa tayong nakukuhang lupa kasi nagtatanong, hinahanap nga ni Boss Rab nakaraan kasi itatanong yung sa lupa kaso nga lang yun nga, wala ka po baga. Oo. Yun, meron, yung sinasabi ko ngayong panibago, yun ang sigurado talaga na talagang ibibenta yun. 5 lote yun, pero pwede tayong makakuha ng isa. Sige. Halimbawa, isa lang ang kukunin nating lote, pwede yun na bibilhin natin yung isa. Pero yun, nasa ang malapit lang sa school. Kung mag-i-eskwela sila, siguro mga 50 meters school na. Malapit lang. Halos tabi lang ng school yun. Kaya kung sila mag-i-eskwela, pabor yun, makakapabor yun. Yan ang doon. Barangay nga lang daw. Barangay nga lang yung bibilhan. Nandun sa barangay pabrika. Pero okay naman at nasa karamihan ng tao naman. Yan bang, halimbawa ito, housing na maraming tao. Nandun naman para makipaghalubilo naman sila dun sa maraming tao. Hindi yung sa kabundukan. Ganun yun. Kaya mas maganda pa nga yun kaysa dun sa una nating pinuntahan na Umayaw. Dahil dun, medyo malayo-layo kaunti dun sa mga tao. Samantalang yun talagang kalapit nila yung mga tao. Para wala na yung hiya-hiya nila. Yung ganun ba? Na diskarte. Sige kuya. Salamat at may update tayo ngayon sa lupa ng mga mahihiyaing dalaga. At sabi nga ni Boss Rab, minamadali niya yung lupa. Kaso nga lang, yun nga. Hindi natin alam kung makakakuha ba tayo agad-agad. Pero meron naman pala. Ayan guys, dito kami sa kabundukan ng wala nang katao-tao dito. Ano yan, mga kubo na yan, yung mga kubo-kubo lang yan ng mga may kwan dito. Halimbawa, yung may nyugan doon sa malayo. Medyo may uuwian silang malapit dito sa kalsada. Yan naman, kuprahan naman. Ito kuya, mga binibenta baga ito? Oo, may mga nagbebenta rin dito ng mga lupa na ganyan. Mura pa yata ang lupa dito. Oo. Kaso nga lang, malayo ka sa Kabihasnan. Pero malapit na itong magkaroon ng highway. Kasi kaputol na ito ng highway dyan. Dati noon, nung ako siguro mga inaabot ng ang edad ko ay mga 12 anyos, pag kami pumupunta dito, kabundukan talaga ito, ang kahoy dito. Madilim ang ilalim nito sa lahat ng kahoy. Wala namang nyuga na ganito. Puro kahoy talaga ito noon. Makikita mo ang mga ibon dito, yung mga kalaw, napakaraming kalaw, yung mga balyawi, yung mga pambundok talagang ibon. Baboy ramo. May usa pa nga dito noon, unggoy. Ngayon wala na. Ngayon wala na. At mga nyuga na baga. Makita mo mga nyuga na. Samantalang nun talagang ang mga kahoy dito sunod-sunod. Halimbawa, yung malaki, kahit 4 tayong magkakayakap na ganyan sa laki ng puno nun. Ganyan, dami niyan, talay-talay. Sumunod na naman yung medyo maliit-liit doon. Sumunod, medyo maliit-liit. Sumunod hanggang puno ng nyug. Sumunod yung mga katawan na lang ng tao. Parang ang yung mga palay na pinagtatalok na ganun. Napakaraming kahoy talaga dito noon. Talagang dito. Puro kahoy ito. Siyempre matagal na. Diba, edad ko pa lang noon siguro mga 14 or 13 anyos. Ngayon magsi-60 anyos na. kaya nakita mo puro nyuga na sila. Puro nyuga na. Wala nang kwan. Pero maganda pa rin Ay maganda pa rin. Tsaka may kuryente na Hanggang dito lang yan. Hindi, hanggang dun yan. Papunta ng kwan. Pagdating dyan sa unahan na yan,
Yun yung galing Barangay Pabrika, San Jose Pabrika, papuntang San Antonio Highway yun. Puntang San Antonio. Labo na yan. Kasi yung kabilang yan, itong kabilang ito, labo na ito. Labo na yan. Nandiyan Kaya- kasi yung ilog ng Alinaw. Alinaw River, yung pag-ita ng Labo at saka ng San Vicente. Yan, ano na yan, alinaw na yan. Oh, yan, Alinaw na yan. Sa baba na yan. Sige, tara na po. Oh, sige. Ano din? Punta na kami. Diyan kami nag-uuling doon. Sandali, papalawin natin. Nilalakad namin ito noon galing sa bayan. Bali, isang oras. Mga isang oras at 10 minutes ganun, nandito man na tayo. Lakad lang. Dito kami dyan, sa unahan na yan dyan, yung para tatay. Buti nga, hindi maulan, no? Oo, ay kung Kung wala, hindi maulan. tayo makakapasok dito. Kasi kung ito, maputik na masyado ito. At saka ang lupa dito talagang malagkit na masyado. Malagkit, ano? Oo, madulas na madulas. Parang yung likod ng palus. Hindi talaga pwedeng gumulong ang sasakyan. Pero naman, pag mainit, andyan, sobrang tigas naman. Yung kagandahan sa lupa na ganito. Oo, pulang lupa ito eh. Pag mainit, maganda ang daan. Matigas masyado. Eh, mga kahoy na yan. Liliit pa niyan kung halimbawa ikukumpara nung Anong kahoy ang kuya? Kunyata yan, yung... Ha? Santol? Hindi. Ano yan, yung... Bako sa bagtikan? Hindi, ano ni... Hapni? Apatot. Apatot? Ay, iyo, apatot. Nagdakula, no? Oo. Nagdakula ng apatot. Yun naman, dita. Ito yung mga binibenta yan kuya. Pag yung may halimbawa may bibili, yung may-ari gustong ipagbili. Hindi sila. Oh, Yan, daming, mga nara yan. ang daming ano, oh. Ito, mga nara. Sino naglagay ng mga kahoy na ito? Alin? Itong kahoy. Si Dana daw ang naglagay niya. Ikaw, Dana, naglagay nitong kahoy? Ha? Uy, ikaw ang naglagay ng kahoy. Ayan, dito. Wala, Yan, hindi tayo ano, maalis. yan sa daanan. Kala ko yung tubong kahoy. Hindi, yung sa daanan. Kami nga ang nag-ano niyan, nung magkakot kaming kahoy. Hindi nakakadaan yung howler at ay malaboy. Yan, oh, puro nara, oh. Dami. Dami pag nara dito, ano? Yan, mga nara lahat yan. Yan, malaking yan. Nara na yan. Medyo malaki na ang tigas yan. Pag ganyang edad, mga kuha na yan, mga 40 years na yan. Yan yung nara. Kaso kunti lang ang ano yan, tabla. Maliit. Ay, hindi, maliit pa yan. Meron ditong mas malaki. Nandyan sa mga kwan dyan. Si kay Baluloy na yun eh? Kay Pilar ito. Ah, yun na si kay Del Oo, Pilar. kasi kay nanin ito. Si kay Unsoy dati ano? Mm. Ay, oo. Nakawit pa ako ng nyug dito noon. May andaan. Yun eh pala si pinag-alambrehan ni Del Pilar. Eh, dyan. Tinanggal na din ito. Kasi kay Mira man naman yan. Yun na si kay Mira. Kay namin na. Iya. Buhay pa pala sigurong na batang. Nakago pa ba? Dati yan ay darabagan del Pilar. Ngayon magpasukat. Nahagod niya. Nakuha niya. Pero ito talaga kalsada na ito. No? Oo. Malaki ang kalsada. Oh. Oo. Diretso itong San Antonio. Pag na-diretso hanggang dyan.
Farm, maganda itong farm. Oo. No? Farm. Ganda talaga ito. Basta pasok na pasok ang sasakyan. Yan namang nyuga na yan. Yan ang nyuga noon ng mga magulang ko. Mula sa lola ko. Ito kay Palma pa ito. Kay Tapuro. Tapuro. Pero Yung sa kabila, yun ang yung sa kabila kay Nailita. Yung lola ko. Ano na, benta na? Na kay ano yan? Hindi. Kay Kapitan. Na nakamkam nung isang panami. Kasi pinagmanamaan na ng yung nanay ko, yung mga kapatid niya. Yan, ito. Yung lahat ng yan, malinis yan. Malaki yan hanggang doon. Sino na may-ari niyan? Yung kapatid ni nanay, siya ang nakakuha niyan. Malaki ito. Pinuputol pala yung mga matitigas na yung ano? Pipinyahanan ito ayun. Tataniman ng pinya. Hanggang dyan yan, yung lupa ng lola ko. Pag matitigas na talaga, di na siya masyadong nagbubunga. Hindi, nagbubunga. Kaya lang Pinarakan yan po. pinarakan? Yan yung dangkanan yung pinarakan mo. Kasi maraming nagsisi ngayon. Kasi noon, basta medyo matigas na, kahit mabunga pang masyado, pinapatsinso para magkapera na kaagad sila at mahal ang kukulamber. Ngayon, biglang nagmahal ang yug. Ang kupra nagmahal. Kaya nagsisisi silang lahat. Yung mga nagbinta na, nagpaputol ng mga nyugat. Pero yung clearing. Sige pa din magpaputol. Oo, kaya lang, mahirap. Hindi nagaanong nagpapaputol. Pag mga ganito, pinapaputol na nila, kagaganda pa ng bunga. Ay ngayon, biglang tumaas ang presyo. Kasi noon, isipin mo, ang nyug 5 piso lang. Kaya siyempre, mahirap ang pera. Puno ang ibininta nila. Ngayon, biglang ang presyo ngayon ay 18.50. Halos ang isang piraso pag nagdalawang kilo, naabot na ng mga 36 pesos isang piraso lang. Oo, kaya sa buhay. Kaya ang nangyari, yung mga nagpaputol na pinagpa-clearing nila ang mga nyuga nila, nagsisisi sila ngayon. Kasi isipin nila, kung hindi nila pinaputol, baka 1,000 lang sila, magkano na? Halos inaabot na ng 18,000. oo, sa 18,000. Lumampas pa mga 20,000. 1,000 piraso. Sa 1 hectare, ilang libo yan? Sa 1 hectare, sa hindi mga 1,300 yan ang maaani yan. 1 hektarya. Pag medyo bumunga. Kung may 3 hektarya kang pinagpa-clearing, hindi aabuti ng mga 3,000. Magkano ng halaga nun sa 3,000? 60,000. Sa isang kuprahan lang, within 45 days. Grabe, ano? Oo, 45 days, may 60,000 ka na naman. Ganda niyan sana. Para bang nagkandidato ka ng senador na. Kasi halimbawa ang nyugan mo ay inaabot ng mga 15 hektaryas, para kang senador na nagsasahod ng parang sahod ng senador. Isipin mo, aabutin ng mga 150,000 ang kita mo sa loob ng 45 days. Talo mo ang kita ng mga kagawad ng bayan. Ayan ang kuwan ng mga tao dito. Yan sinasabi ko sa iyo. Pagkatapos na halimbawa makipagtabasan, pagka yung umuwi na sila, siyempre magsasahod sila halimbawa mga 400. O bumili ka niyang 1 kilong bigas, bumili ka ng pang-ulam, sardinas, bili ka ng sigarilyo at 4 kantos at magiinuman kami ni pare. Yun, maligaya na sila sa ganong klaseng pamumuhay. Saan ka nagtitinda, Dana? Dito. Dito. Diyan, sa puno ng santol na yan. Wala kang ilaw. Tapos yung ilaw. Madilim baga.
Saan na yung bahay mo? Yan. Diyan sa Doon. Yun. sa Yun. Pasig. Kalimutan. Dito. Mababa tayo. Oo. Sige. And guys, at maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at syempre sa sponsors natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Update po tayo sa hinahanap nating lupa para doon sa mga mahihiyain. So, salamat po sa inyong lahat. Syempre kay Kuya Bal, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna, kay Ma'am Jack, sa lahat ng mga kasama natin sa K-Boys, sa Team Kalinga, maraming salamat sa mga sponsors. Maraming salamat po. God bless po.